Ang kalagayan ng kaluluwa, ang kataksilan sa pananampalatayang Kristiyano. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagtataksil sa kasal, o pangangalunya, ay itinuturing hindi lamang bilang paglabag sa lipunan o kontrata, kundi bilang isang malalim na paglabag sa espiritual. Ang pangunahing aral ay nakasalalay sa pagiging banal ng kasal bilang isang tipan, isang sagrado at habambuhay na ugnayan na sumasalamin sa relasyon ni Kristo at ng simbahan. Ang katangian ng kasalanan. Ang pangangalunya ay nakalista sa 10 utos, huwag kang mangangalunya, at patuloy na hinahatulan sa buong luma at bagong tipan. Paglabag sa tipan, ang kasal ay itinuturing na isang tipan na itinatag sa harapan ng Diyos. Ang gawang pagtataksil ay sumisira sa tipan na ito, na nagdudulot ng pinsalang espiritual sa kaluluwa ng gumawa nito. Paghihiwalay sa Diyos, bilang isang mabigat na kasalanan, ang pangangalunya ay lumilikha ng hadlang sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos. Nagbabala ang Biblia na ang mga nagsasagawa ng sexual na imoralidad at pangangalunya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 10. Agad na inilalagay ang kaluluwa sa kalagayan ng panganib na espiritual. Kasalanan laban sa katawan, binibigyang diin ng bagong tipan na ang katawan ng mananampalataya ay templo ng banal na espiritu. Ang pangangalunya ay tinitingnan bilang isang natatanging kasalanan laban sa sariling katawan at pagpaparumi sa templo ng Diyos, unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 18 hanggang 19. Ang paghuhukom at awa para sa kaluluwa. Ang huling kahihinatnan ng kaluluwa ay nakasalalay sa espiritual na kalagayan nito sa oras ng kamatayan, na lubhang naaapektuhan ng tanong tungkol sa pagsisisi. Ang bigat ng paghuhukom, kung walang pagsisisi, ang kaluluwa ay mananatili sa kalagayan ng kasalanan, nahaharap sa paghuhukom ng Diyos. Ang paghuhukom na ito ay nangangahulugang paghatol at walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, na kadalasang tinutukoy bilang impyerno. Ang kapangyarihan ng pagsisisi, ang sentral na mensahe ng pananampalatayang Kristiyano, gayunpaman, ay awa at kapatawaran. Ang gawang pagtataksil ay matutubo sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, metanoia, isang pagbabago ng puso at isip. Nangangailangan ito ng matinding pagsisisi, pagtatapat ng kasalanan sa Diyos, at isang taos-pusong pangako na tumalikod sa paglabag at maghanap ng panunumbalik. Isang pangunahing halimbawa ang kwento sa Biblia tungkol sa pagpapatawad ni Jesus sa babaeng nahuling nangangalunya, na nagpapakita na may kapatawaran para sa mga nagsisisi, Juan Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 11. Pagtubos, atonement, sa taos-pusong pagsisisi, ang kasalanan ay tinatakpan ng sakripisyo ni Heso Kristo, at ang kaluluwa ay nakikipagkasundo sa Diyos. Inaalis ang espiritual na pagkakasala, at ang kaluluwa ay ibinabalik sa isang kalagayan ng biyaya, na ginagawa itong karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan, langit. Sa buod, sa konseptong espiritual ng Kristiyano, ang kaluluwang nagtaksil ay humaharap sa paghatol dahil sa bigat ng kasalanan, ngunit ang sukdulan at walang hanggang kahihinatnan nito ay napagpapasyahan ng kakayahan nitong tanggapin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi at pananampalataya.